Good morning ulit mga kapatid. Public service naman tayo kasama si Dean Mel Santamaria na magbibigay ulit sa atin ng libreng payong legal. Ayan, kausapin na natin ang ating first caller na si Linda Moslares. Good morning kapatid. Ano po ang itatanong nyo kay Dean? Magandang umaga po, Attorney Mel. Sige, Linda, ano yon? Ang tatanong ko po, Attorney, mahigit 20 dekada na po, 40 dekada na po kami nakatira sa lupa ilang magsasaka. May batas po ba na sinasabing kung paalisin na po kami ay bibigyan kami ng matitirahan ng may-ari po ng lupa? Alam niyo po, ang biyayang binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka ay ayon sa batas natin. At may mga limitasyon rin po ang batas natin. Kamukha po dun sa araw ni Presidente Marcos, yung PD 27, yung land reform niya, sinasabi na kung ang mga may-ari ng lupa ay lampas sa 7 hektarya ang kanilang ari-arian, mananatili sa kanila ang 7, pero yung sosobra pwedeng ipamahagi sa mga magsasaka. At sa araw naman po ni Cory Aquino, yung tinatawag nating CARP, yung CARP naman po, I think, kung 5 hektarya sa mga may-ari, at kung sosobra, pwedeng ibigay doon sa mga magsasaka. Kaya po, dapat rin matuntunan kung ganoong kalawak ang pag-aari ng sinasaka ninyo. Kasi kung mga 5 hectares lang yan, baka po manatili sa may-ari yan. Dapat lang po lumampas doon. Yan po, kaya unang-unang susuriin po ang lawak ng pag-aari ng landowner. Ilang hektarya po ba ang lupa na tinitirhan nyo ngayon? Ma'am, kasi po ma'am, yung sinasaka namin ito, noon po, isa lang po yung may-ari. Mahigit 25 hectares po ito. Malaki. Pero po, hinati-hati po sa 5 anak niya po. So, 5 hectares na lang po yung kada isang anak niya. Oo. So Paano 5. Tapos may nabahagian na bang mga magsasaka? Wala pa po. Pero po, Wala. doon po, may inaward po yata yung si Pangulong Marcos, yung Certificate of Land Transfer. Oo. Pero hindi po kami nabigyan noon kasi po, yung pangalan po ng tatay ko, meron pong kapangalan niya na taga Bohol na meron daw pong may-ari na 10 hectares na lupa. Kasi So, po, hindi po kami nabigyan. ganito po talaga yon. Nung araw po talagang sinusuri ang pababahagian ng mga lupa. Dapat po kayo ay tinatawag na tenant farmers. At yung Certificate of Land Transfer po, iyan po ang katibayan na may interest na kayo dun sa kalupaan at kung nakapagbayad na kayo doon sa binigyan, nakapagbayad na ng lahat ng mga amortization, lahat ng requirements ng batas na tupad na, yung pagkikisapi sa isang cooperative, ganyan, bibigay na po yung emancipation patent. Ngayon po, kung sa tingin-tingin nyo po ay hindi kayo nabahagian, dapat po ang sumangguni kayo doon sa tinatawag na Municipal Agrarian Reform Officer, doon po sa lokalidad ninyo. Sapagkat po, siya talaga ang dapat manuri para po patawag yung may-ari at patawag rin kayo at para mapag-usapan kung meron pa bang mga lupang maaaring ipabahagi. Kaya iyan po ang unang gawin ninyo, Aling Linda. Punta po kayo sa inyong Municipal Agrarian Reform Officer. Opo. Yan po. Attorney, yung gusto ko pong malaman, yung Certificate po of Land Transfer, meron po ba itong kaakibat na obligasyon? O kung meron ka pong hinahawakan nito, sinasabi po ba na ikaw na po ang may-ari ng lupa? Yung Certificate of Land Transfer po, basta't kayo po ay binigyan nun, matuturing na po na may-ari kayo ng lupa. Kaya lang, hindi pa po consolidated hanggat mabayaran ninyo lahat ng dapat bayaran para pumapa sa inyong lupa. Ang requirements po para yung Certificate of Land Transfer maging emancipation patent na titulo, dapat bayaran nyo yung dapat ibayad at pangalawa, dapat maging kasanib kayo na isang kooperatiba sa lokal ninyo ng mga magsasaka. So basta't na tupad na po yan, tsaka lang bibigay yung emancipation patent.
yung certificate of land transfer po, isang pagpapahiwatig lang na meron na kayong maaaring maging interest dyan. Pero maganda na po yon. Kaya iyan ang itatanong nyo sa Municipal Agrarian Reform Officer nyo. Aling Linda, ha? Opo. Punta muna kayo dyan, step 1. Attorney, meron pa pong last po, attorney. Ano yun? Yung pong kapitbahay po namin, sila po ang nabigyan ng certificate of land transfer noon. Pero po, ang masakit po kasi sa amin, inangkin na po nila lahat po ng lupa na sinasabi po nila kapag patitulo na raw po sila dyan sa Maynila at sila na po ang may-ari ng lahat ng sinasaka namin dito. Oh, dapat po aling Linda, suriin nating mabuti yan at imbestigahan. Baka lang po ang sinasabi ko, baka lang naman po, iyan po talaga ang nabigay sa kanila. Na nag-consolidate na sa kanila at nabigyan na sila ng emancipation patent. So kailangan nyo talaga puntahan muna Oo, kasi- yung land reform Oo. officer dyan sa municipality po ninyo para malaman natin talaga kung ano yung nangyari, ano yung mga papeles Totoo ang yan. naibigay. Totoo yan. Kasi baka naman po, yun talaga ang ibinigay doon sa CLT, doon sa taong sinasabi niyong nag-aangkin. Kaya dapat, bago tayo magdesisyon o mag-judge, no, dapat talagang tignan. At makikita niyo po iyan sa Municipal Agrarian Reform Officer niyo. Ano po? Okay po. Sige, maraming salamat po, Aling Linda. Attorney, may tanong lang po ako kasi 4 na dekada po si Aling nga. Linda dyan Oo, sa lupain na totoo yan. yan. Paano kung pinamahagi itong 25 hectares sa 5 niyang anak, siguro sabihin po natin 5 years ago or 10 years ago lamang, may karapatan po ba si Aling Linda na ipaglaban itong lupa na siguro karapat-dapat sa kanya? Alam mo, ang tagal na kasi ng PD 27 eh. 1970s pa yan. Kaya hindi naman sa nagsasalita akong tapos, nagdududa na rin ako sa baka kung meron pa talaga. Kasi ang tagal-tagal niya ng CLT na yan. Ayan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.